Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay isasagawa natin ang press conference hinggil po sa sitwasyon ng African swine fever na kaso na naitala dito po sa ating lalawigan, particular po sa isang barangay at bayan sa probinsya. Makapiling po natin ngayong hapon ang ating pong Gobernador Presbitero Velasco Jr., gayon din po ang ating Provincial Veterinary Office na si Dr. Jose Victoria. Kapiling din po natin ang kinatawan mula naman po sa Department of Agriculture, Mimaropa, sa Bureau of Animal Industry, ang ating pong Regional Technical Director na si Engineer Elmer Ferry. Sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, ay ibibigay ko po sa inyo ang ating Provincial Veterinary Officer Dr. J.M. Victoria para sa mga paunang mga mensahe. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mahal na gobernador, kay Engineer Ferry, ang Regional Technical Director ng Mimaropa Department of Agriculture. At kasama din po natin ngayon dito ang mga veterinarians from Bureau of Animal Industry na siya nating katuwang dito sa ating gawain ngayon. Tungkol nga po dito sa napapabalitang case, isang kaso ng ASF sa partikular sa Barangay Lampulan sa bayan ng Torrijos. At ito po ay kasalukuyang iniimbitahan at inaalam kung may mga baboy pa ba na apektado maliban doon sa kaso ng ASF sa Barangay Lampulan. At katuwang po natin ang mga veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry para makapagbigay ng agarang solusyon para makontrol at tuluyang masugpo ang pagkalat ng mapaminsalang sakit ng baboy na tinatawag nating African swine fever. Maaaring nyo po ba kami bigyan muna ng mga impormasyon sa kahalagahan po? Ano po ba itong ASF? Bakit kailangan po natin na ang lalawigan po ay ASF-free? Ang African swine fever po ay isang mapaminsalang sakit ng baboy na sanhi ng virus. At ito po ay mabilis kumalat at malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng isang probinsya. At partikular ang lalawigan ng Marinduque kung saan ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay ang pag-aalaga ng baboy. At mahalaga na pangalagaan natin ang seguridad ng ating lalawigan para dito sa pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. At ang African swine fever ay bukod sa kanyang karakter na nagtatagal sa partikular na lugar at na mabilis na kumalat sa ibang lugar sa pamamagitan ng tao, ng sasakyan, ng iba't ibang carrier, ay sadyang malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya. At sa pagkakataon pong ito ay atin ang papasadahan ng ilan pong mga katanungan na pinadala po sa atin ng ating mga kasama sa media. Una po nating itatanong ay kung saan at paano po nakuha ang kaso ng ASF na naitala po sa isang barangay dito po sa ating lalawigan. Sa isinagawang inisyal na investigasyon ng tanggapan ng Panlalawigang Veterinaryo at katuwang ang mga veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry, napag-alaman na ang naging simula nitong isang kaso ng African swine fever na naitala sa Barangay Lampulan ay dahil sa illegal na pagkakatay ng mga baboy sa barangay. Paano po na-detect na mayroon na po tayong kaso ng ASF dun po sa barangay na binanggit ninyo kanina? May report na natanggap ang tanggapan ng Panlalawigang Veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry na di umano sa isang stockyard sa Barangay Dampulan ay
may may mga baboy na nakuha na ng sample at ito ay lumabas na positive sa ASF. At ngayong meron na pong naitala na kaso ng ASF doon sa Barangay Dampulan na sinasabi niyo po kanina, ano po yung mga preventive measures na gagawin po ng provincial government ngayong mayroon na po tayong ASF case doon sa Barangay Dampulan? Ang unang isinagawa ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng tanggapan ng panlalawigang veterinaryo ay nagkaroon tayo ng lockdown doon sa barangay na nabanggit. Kasama nito yung mga karatig barangay na kung saan nakita yung ASF. Kaya sa kasalukuyan, ang Barangay Dampulan, Bakawayan at Tigwi ay kasalukuyang nasa lockdown mode at ipinagbabawal muna ang paglabas ng mga baboy mula doon sa tatlong nasabing barangay. At kasama na rin dahil yung lapit ng Dampulan sa bayan ng Buena Vista ay minabuti na rin ng Provincial Veterinary Office ang kapulisan at ang local government units ng Buena Vista na i-lockdown na rin yung kanilang mga borders sa Daiquitin sa pagitan ng Gasan at Buena Vista, sa Barangay Timbo sa pagitan ng Buena Vista at Torrijos, at dito sa Barangay Dampulan ay nagkaroon na ng lockdown para mapigilan yung kung sakasakali ay pagkalat ng sakit ng baboy na nakakahawa na na-detect sa Barangay Dampulan sa bayan ng Torrijos. Kasama po natin ang aming media friend mula po sa radyo natin na Buwak 105.7 FM, ang kanila pong correspondent si DJ Ana Maria Arcilia. Magandang hapon po at sa lahat po ng ating mga taganood. Magandang hapon din po kay Governor at kay Dr. Victor at kay Engineer Ferry. At tanong ko lamang po, ipagbabawal po ba natin yung pagbebenta at pagbili ng karning baboy sa loob ng ating probinsya? Dito po sa loob ng lalawigan, ang pansamantala natin ipagitigil ang pagbebenta ng baboy ay doon sa apektadong lugar lamang. At yung mga lugar naman na hindi pa apektado ng ASF, partikular dito sa labas ng tatlong barangay na nabanggit sa bayan ng Torrijos, ay po pwede pa rin magkatay ng baboy pero hindi sa mga barangay. Kinakailangan lahat ng mga kakataying baboy ay dadaan sa bahay katayan at kinakailangan ito ay masertipikahan ng meat inspector ng bawat bayan na safe for human consumption. Ang ating mga meat inspector ay may mga kasanayan. Ito ay trinain ng National Meat Inspection Service para sertipikahan ang mga baboy na kakatayin na dadaan sa bahay katayan ay dumaan sa masusing pagsusuri at hindi makakaapekto at hindi magkakalat ng sakit sa ating pamayanan. Follow-up question po dun sa katanungan ni DJ Ann. Paano naman po yung mga baboy na inilalabas po sa atin pong lalawigan para ibenta naman po sa kabila o karatig na mga lalawigan o probinsya? Opo, sa kasalukuyan po ay patuloy yung investigasyon ay sinasagawa. Hindi tumitigil ang pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office, katuwang ang Bureau of Animal Industry, para alamin kung may mga barangay pa o may bayan pa ba na apektado na noong isang insidente ng African Swine Fever sa Barangay Dampulan. Inaalam pa ito at kinakailangan makapagpadala ng maraming samples sa Bureau of Animal Industry para siguruhin ang mga baboy na ilalabas sa lalawigan na makakarating sa ibang lugar ay ligtas at hindi makapagdadala o hindi makapagkakalat ng virus patungo sa mga point of destination sa labas ng Marinduque. At sa pagkakataon pong ito naman ay hingan po natin ng pahayag ang atin naman pong Regional Technical Director ng Department of Agriculture Mimaropa na si Engineer Elmer Ferry, hinggil naman po sa kung ano yung tulong na maaari po nilang ibigay ngayon na ang atin pong isa sa mga barangay dito po sa ating lalawigan, partikular ang Barangay Dampulan, ay nagkaroon na nga po ng naitalang kaso ng kauna-unahan na kaso ng ASF o ng African Swine Fever.
Maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Andito po kami, representasyon ako ng Department of Agriculture sa Regional Office number 4. Isang malaking magandang balita sa inyo ay andito kami para suportahan kung ano man ang mga binabalangkas na plano para kung meron mang na-detect nga ditong African Swine Fever. Kaya minabuti ng aming Regional Director na magpadala kami ng aming veterinaryo galing sa Regional Diagnosis Disease Laboratory natin na kung saan nakabase ito sa Calapang. Kasama ko dito sila at may kasama kaming, may dala kaming mga disinfectant na kakailanganin sa pag-disinfect ng lahat ng mga apektadong lugar at kaagapay natin ang Bureau of Animal Industry. Meron kaming dalawang equipment na dala na kung saan na ito ang ginagamit natin para ma-detect natin ang bawat blood samples na kinukolekta natin sa mga apektadong lugar at ito ay pinapadala sa laboratory sa Maynila sa Bureau of Animal Industry. Sa kasulukuyan, nakapagpadala na tayo ng isang batch ng blood samples doon sa Manila ng isang araw lang at kagabi ay may natanggap na tayong resulta na yun, nabanggit nga ng ating provincial veterinaryo na may positibong resulta hinggil sa African Swine Fever. But ganun pa man, kami po ay meron panibago pang samples na ipinadala kanina, alauna, galing naman ito sa Buena Vista para na sa ganon kung ano man magagawa nating masugpo sa lugar na yon, yung mga apektadong mga baboy ay kaagad din mariresultahan na natin ng desisyon kung paano ang gagawin. At bukod dito, sinuportahan natin ang ating mahal na gobernador sa mga pagpapadala ng mga yung protective equipment na sinusuot ng mga mga task force na siyang katulong ng probinsya para masugpo para hindi kumalat o maprotektahan din yung ating mga veterinaryo at iba pang mga animal health care natin. Dahil dito, ang aming regional office ngayon ay nag-meeting na kasi meron din kami itinalagang mga task force natin. Kung tawagin namin ito ASF Task Force, Regional ASF Task Force, sila'y pupunta rito para tumulong sa inyo upang masawatan natin itong tinatatakutan na natin itong sakit na ito at para man sa ganon, mapagaan natin yung dalahin ng ating governor kung meron ng mga ganitong problema sa paghahayupan. Yun po ang maisusuporta natin. At meron pa pong batch na darating din, continuous po, dahil meron pa naman tayong buffer stock na kailangan ipadala pa rito siguro sa susunod na ito. Maraming salamat po, Engineer Ferry. Balik ko po yung katanungan kay Dr. Victoria. Paano po yung solusyon na gagawin natin sa mga naitala po na kaso o infected na mga baboy sa Barangay Dampulan? Doon po sa Barangay Dampulan, susundin po natin yung protocol para sa mga positive cases tulad ng sinasabi doon sa operation manual ng National ASF Task Force. Ang isa po sa mga rekomendasyon, pagka may mga nag-positive na baboy para hindi na ito kumalat, ay kinakailangan i-eliminate yung mga baboy na kinakitaan ng mga palatandaan na ito ay may sakit. Katulad din sa ibang sakit ng baboy o ng ayon. Pagka ito ay kinakitaan ng mga simptomas na magpapatunay na ito ay maaaring magkalat ng mas malalang problema, kinakailangan i-eliminate yung mga baboy doon sa apektadong lugar. Okay. At ngayon naman po, Doc,
gaano po ba karami daw yung mga affected o mga na-infected na mga baboy ngayon na pinag-uusapan po natin ngayon? Sa kasalukuyan, nakita lamang ito sa isang stockyard ng isa nating biyahero. At doon sa mga karatig na barangay, wala namang doon sa mga samples na kinuha ay negative naman. At hindi siya ganun ka-alarming sa aming tingin dahil yung mga karatig na barangay katulad ng Makawayan at Tigwi, walang nagpositibo, tanging sa barangay Dampulan lamang. Kaya kung makikipagkaisa nga lamang yung iba pang mga mamamayan sa paligid ng lugar na affected, madali natin itong makukontrol. Kaya nga sa lalong madaling panahon, kinakailangang magkaroon ng isang mabilisang aksyon para tuluyang masugpot, hindi na tuluyang kumalat itong sakit na napapabalita na to. Dok, paano po ba yung sintomas na nakikita sa isang baboy para po maalaman agad ng ating mga kababayan kung yung kanilang mga inaalagaang baboy ay infected ng ASF? Sir Mio, alam naman nating lahat, hindi kaila sa ating lahat na ang African swine fever na nag-umpisa sa Pilipinas ay nakita sa probinsya ng Rizal. At ito ay kumalat sa probinsya ng Bulacan, ng Pampanga, Nueva Ecija, Zambales, at Laguna, Batangas, Cavite, at ngayon nga ay kasalukuyang nananalasa sa Northern Luzon, partikular sa Mountain Province at sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ang mga palatandaan na nakikita, kalimitang nakikita dun sa mga lugar na yon na tinamaan, ay yung maramihan, biglaan at maramihang pagkamatay ng mga baboy, una. At ito ay kinakakitaan ng mga patches, mga pamumula ng katawan, paglabas ng dugo sa ilong, at nahihirapang huminga. At kalimitang tinatamaan, una, ay yung mga inahin at patiners at growers. At ang isa sa karakter na pinakikita ng virus na ito, yung kanyang mabilis na pagkalat at mabilis na pagkamatay. Dok, kung sakali pong may mga barangay pa o ilang mga nag-aalaga po ng baboy na makitaan po nila yung kanilang mga inaalaga ang baboy ng kaparehas na mga simptomas, saan po sila pwedeng mag-report para agad po natin itong masawata? Napakahalaga, Mio, nitong binanggit mo na kung makakakita sila ng mga ganong palatandaan, napakahalaga dito ng early reporting. Mahalaga dito na maiparating kaagad ang impormasyon sa Provincial Veterinary Office o sa kanilang Municipal Agriculture Office para magawan kaagad ng aksyon at nang hindi na kumalat yung sakit. Inuulit ko yung early reporting at hindi pagtatago hindi dapat itago ang impormasyon at yung mga baboy na kinakakitaan ng ganitong simptomas ay hindi dapat katayin. Kinakailangan mo nang masuri ito at makita ng veterinaryo. Salamat po. At sa pagkakataon naman pong ito ay atin pong diringgin ang pahayag po ng atin pong mahal na gobernador, Governor Presby Velasco, hinggil naman po sa pagtugon na gagawin po o ginagawa sa kasalukuyan ng atin pong pamahalaang panlalawigan. Thank you, Nyong. At nung may report nga po si Dr. Victoria ay kagad po tayong nagbigay ng direktiba sa kanya at sa mga iba pong tauhan natin na gumawa ng nararapat na hakbang at yung mabilis na hakbang para po hindi kumalat. At nakita naman po natin na nagkaroon na po ng border control doon sa Dampulan nung nalaman pong kumpirmado na nga na ASF. At natawagan po kaagad ni Dr. Victoria ang ating regional office. Nandito nga po ang ating regional technical director, si Engineer Elmer Ferry, kasama po ng mga veterinarians sa ASF Prevention and Control Program. At
ating nga pong kailangang mag-ingat dito sa ASF, kaya nga po hindi po pwedeng lumabas yung mga baboy dito sa Dampulan, Torrijos sa ngayon. At sa lugar naman ho ng provincial government, nakahanda naman pong tumulong doon sa mga nagpapalaki po ng baboy na bigyan po ng ayuda at yung ibang livelihood program. At meron nga po tayong Presby Cares dyan. Kung sakali nga po na apektado talaga yung hanap buhay sa pagpapalaki ng baboy dito sa Dampulan, Torrijos, ay pwede po nating tulungan sila na makakuha po ng loan sa Presby Cares. Ano po? Na ito naman po ay walang interest na ibabayad at after 1 year pa po bago bayaran. So, ganyan po ang tulong nating maibibigay dun sa maapektuhan po nitong ASF. Pero tayo po ay umaasa na mapigil na po lang natin dito sa Barangay Dampulan itong ASF virus at hindi na po lumabas. Kaya po dun sa mga mamamayan sa Dampulan ay hinihingi po natin yung tulong nyo na lalo po yung may mga baboy na pinapalaki ay wag na po nating ilabas itong mga baboy doon sa barangay na yon. Ganun man po, nung nalaman po natin na may confirmed na ASF case dyan sa Dampulan, ay nakausap ko po kaagad si Colonel Antonio Bilon, ang ating Provincial Director ng PNP, at inatasan niya po lahat ang kanyang mga chiefs of police sa 6 na bayan na magkaroon po ng pagkontrol sa kanya-kanyang border, lalo naman po dito sa Torrijos kay Chief Van Constantino ay inatasan po na maghigpit po doon sa paglabas ng baboy sa Barangay Dampulan, Torrijos. At pati po naman yung mga ibang malalapit na barangay doon ay medyo po kailangan hindi tayo maglabas ng baboy para kung sakali man po na may nakaalpas na ASF virus sa Dampulan ay hindi naman po kumalat sa ibang barangay. So naghihigpit po tayo ngayon, pero atin po sanang hinihingi ang unawa ng ating mga kababayan na ito ay kailangan gawin dahil hindi ho dapat kumalat ang ASF sa ibang barangay dito sa Torrijos at lalo naman po sa ibang bayan. So makakaasa po kayo ng todong suporta ng ating provincial government at meron naman po tayo mga livelihood program na po na tumatakbo at iniimplementa. So maibibigay po natin yung tulong na yan at yung nga pong pautang para makapag-negosyo naman po yung iba ng ibang klaseng negosyo para balik kaagad sa pagninegosyo itong ating apektado ng mga kababayan. Maraming salamat po at sa pagkakataon ito naman ay kung meron po kung nais ipahayag. Kung mayroon pa pong nais na ipahayag at mga paalaala, ang atin pong Provincial Veterinary Office ay hihingan po natin ng pahayag muli ang atin pong Dr. Josue Victoria. Maraming salamat, Mio. Bilang pangwakas na pananalita para sa ating mga kababayan, patuloy po ang aming panawagan na hanggat maaari ay huwag magdala ng mga produktong gawa sa karne mula sa mainland Luzon. Hindi pa po tapos ang usapin ng ASF, hindi pa po tapos ang problema ng ASF sa mainland Luzon. Bagamat may mga nakikita tayo sa TV, may mga nababasa tayo sa mga news na nagkakaroon na ng repopulation program, marami pa pong lugar sa mainland Luzon at ang apektado ng ASF at ang panganib na magiging dulot nito sa ating probinsya kung magdadala tayo at patuloy na magdadala
ng mga processed pork product, ay malaki pa rin yung posibilidad na makontamina yung mga natitira pa nating baboy dito sa lalawigan. Hindi naman po kaila sa lahat na sa ibang lugar ang naging sanhi ng pagkalat ng ASF ay dulot ng mga processed pork products na nanggaling sa mainland Luzon at dinala sa kanilang lugar. Ganon din po ang hinihinala naming dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema dito. Maaaring yung mga traders natin, maaaring yung mga sasakyan na pinagsakyan ng mga ibinibiyahing baboy sa kabila ay hindi masyadong na-disinfecta. Kung kaya't nagkaroon ng insidente ng ASF dito. At sa mga kababayan naman natin na nandito sa lalawigan ng Marinduque, nakikiusap po kami, tiklop-luhod kaming nakikiusap sa inyo, na itigil na po yung pagkakatay ng baboy sa mga kabaranggayan. Ito po ang dahilan ng mabilis na pagkalat ng ASF virus. Kaya kung maaari po, ay gawin nating ang pagkakatay ay sa mga slaughterhouses. At para matiyak natin na ang ating mga karne ay nasuring mabuti ng mga meat inspectors at tiyak na ligtas para sa ating mga kamag-anak o mga kaibigan, mamamayan na kumakain ng karne ng baboy. Maraming salamat po. Unless meron pa pong nais na ipahayag ang atin pong Governor, meron pa po kayong nais sabihin, Gob? Yun nga po mga kababayan ay medyo kailangan pong tingnan nating mabuti itong ASF na kaso na ito. Kaya nga po kailangan po tayong magtulungan at ating pong sundin itong mga direktiba na ilalabas po ng provincial veterinarian, pati na po later on ang ating provincial government. At lalo po dun sa mga apektadong lugar ay hinihingi po natin ang pangunawa nyo at ang pagtulong sa ating mga hakbang para po hindi kumalat itong ASF virus dyan sa Dampulan, Torrijos. So sumunod lang po tayo at yun naman pong ating mga barangay officials dyan po sa coastal barangays ay hinihiling po natin ang tulong din nila na paghihigpit na wala hong pwedeng lumabas ng karne ng baboy o live na baboy diyan sa kanilang mga teritoryo palabas po ng Marinduque. At responsibilidad din po natin na wag maipasa itong ASF virus sa ibang lugar. So yun lang po at magtulungan po tayo at sa tingin ko naman po sa higpit ng ating gagawin ng mga hakbang ay makukontain po natin itong ASF virus dyan sa Dampulan, Torrijos at maaayos din naman po itong ating industriya ng baboy. Yun lang po at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Governor. At dito po na nagtatapos ang atin pong ginawang press conference hinggil nga po sa sitwasyon ng naitalang kaso ng ASF o ng African Swine Fever sa isang barangay, particular po sa Barangay Dampulan, Torrijos, Marinduque. Nakapiling po natin ang atin pong Governor Presbitero Velasco Jr., ang Regional Technical Director ng DA Mimaropa, Engineer Elmer Ferry at ang ating pong Provincial Veterinary Officer na si Dr. Josue Victoria. Ganyan din pinasasalamatan po natin ang ating pong Provincial Officer naman po, Director ng Department of Agriculture dito po sa Marinduque, si Dr. Lucila Handusay. Magandang araw pong muli at God bless sa lahat po ng mga Marinduqueño.